Pag-uusapan naman natin dito is yung sahod. Okay? Sa sahod nila, wala ko ipapakitang breakdown ha. So sinasabi lang kasi syempre, personal information yun, pwede naman, hindi ko siya tinanong. Okay? Na ano ba yung breakdown? Wala, hindi ko siya tinanong. Okay? Sa Walsin, masasabi ko sa kanila na malaki yung sinasahod nila talaga. Napakalaki. Hindi naman napaka, pero masasabi kong malaki. Okay? So, ang sinasahod talaga nila na gross income is nasa 50 plus a month. Okay? $50,000. So, kung i-convert mo siya into peso, mga kulang-kulang nasa 100,000 na yun. Okay? Gross income po yun. Pero ang net, kasi nga, meron silang tax na kinakaltas. Kung malaki yung OT mo, malaki rin yung tax na kinakaltas sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala kasi yung tax naman is nakukuha nyo naman po yan. Pero may tax pa rin yung tax, okay? Bago nyo makuha. Kapag marami kang OT, for example, nasa 50 plus yung 50,000 plus yung gross income mo, mga nasa 7 to 9,000 ang ikakaltas sa iyo na tax. So, mga alinis mo na siguro niyan is nasa 42. Okay? Nasa 42 to 43,000 yung linis mo na yan. So, i-convert mo yan into peso, mga nasa 70 plus. Okay? 70,000 plus. Yun yung linis mo na. Kung 42,000 yung kinita mo dito sa Taiwan. Pero, sabi ko nga sa inyo, marami naman po kasing OT yun. Hindi ko alam kung ilang OT yun. Kasi sinabi niya, yun yung OT. So, hindi niya na, baka kasi i-compute ko pa. So, hindi na. Basta estimated lang po yun. Kapag wala naman po kayong OT, okay, may mga time kasi na wala talagang OT. Kasi lalo na, depende po talaga sa department kung hataw OT or hindi po hataw yung OT. Kapag once na hindi po masyadong OT sa department, doon na po sa napuntahan nyo, expect mo nasa 24 to 25,000 dollars ang kikitain mo or sasahurin mo dito. So, i-convert mo yan, mga nasa lang ata, nasa 40 plus. Okay? Nasa 40,000 plus peso. Okay? Yun po yung kikitain nyo. Malaki pa rin. So, doon naman tayo sa mga bonuses. So, sa kanila, wala sila masyadong bonus sa Walsin. Okay? Nung nakaraan daw, binigyan lang sila ng gift check, mga nasa around 200. Yun lang, $200. O, malaki na siguro yung 600, di ba? O 500. Yun lang po yung nakuha nila. Nung Christmas, wala po silang. Kasi wala naman talagang Christmas bonus dito kasi hindi naman sila Catholic o hindi naman sila Kristiyano dito. Okay? So, huwag kayong mag-expect ba kasi mag-expect na rin kayo. So, last year, or nung Christmas, wala sila nakuha. Then, itong Chinese New Year, baka meron sila pero hindi lang abot ng 1,000. Okay? Kasi nung WEA or yung parang year-end party nila, may gift check lang sila na 800. Okay? Ganun lang po yung mga bonuses nila. Kaya kasi bumabawi naman talaga sila sa sahod. Okay? So, pagdating naman sa schedule, so shifting, ganun pa rin, malalaman nyo na lang yan kasi may panggabi, may mid-shift, saka may morning shift. Pero expect nyo, mga Pilipino, usually, tayo mga Pinoy dito is more on panggabi. Sa kanila sa Walsin, more on panggabi yung mga Pinoy na schedule. Okay? Nagbibigay daan sila kasi may mga estudyante kasi sila na nagtatrabaho. Yung mga Indiano, Vietnamese, okay? Mga Thailander, mga nag-estudyante, so pang umaga sila. Okay? Government na ang nagbibigay sa kanila ng fixed na schedule, kaya hindi na mababago yun. So tayo naman na bagong dating dito is panggabi, no choice. Panggabi talaga tayo. Okay? Tayong Pinoy na nagtatrabaho sa Walsin. Pero meron naman din talagang pang umaga. Pero minimal lang ho yun. Madalas talaga panggabi. About sa scheduling naman ng pasok, meron kasi tayong tinatawag dito na 2-2, 3-1, okay, 3-2. Sa amin kasi is 5-2. So, ibig sabihin ng 5-2, 5 beses kaming papasok, 5 araw kaming papasok, tapos 2 araw ang sunod na pahinga. Pag sinabi mo namang 3-1, 3 araw kang papasok magkasunod, tapos yung pang-4 na araw, day off mo. So, after ng mag-day off mo, bibilang ka na naman 3, 1, 2, 3, day off mo na naman, tapos pasok ka na 1, 2, 3, ganon. Meron din iba 2-2. 1 araw, 2 araw, pumasok ka, yung 2 araw na magkasunod is day off mo na. Tapos 2 araw, pasok ka na naman, tapos 2 araw, day off mo naman. Ganon, depende po yan sa company. And sa department na mapupuntahan. Tumayong ako. Sa department na mapupuntahan niyo. Okay? So, hopefully mga idol, no, malinaw sa inyo yung naging explanation ko and napulutan nyo ng aral, okay? Para
sa mga pupunta dito sa Taiwan at magiging under ng Walsin Company, meron na kayong idea kahit paano. Okay? So, ayun mga idol, kita-kita tayo dito sa Taiwan and hopefully makapasa kayo at makapagtrabaho kayo dito sa Taiwan. Ingat!